Posible kayang gumawa ng trade itong Barangay Ginebra pagkatapos nitong napakalalang talo nila kontra dito sa San Miguel Beer. Ito na ang tinatawag na worst franchise loss ng Barangay Ginebra sa kasaysayan nila. Ito na rin ang pinakamalaking tambak na nakuha ni Coach Tim Cone ever since nung mag-coach siya sa PBA. Ito rin ang pinakamalaking winning margin sa history ng San Miguel Beer, 49 points. Mula first quarter hanggang dulo, walang rally na nangyari sa Barangay Ginebra. Ibig sabihin, nakita natin wala talagang pumutok kahit isa. Nakita rin natin dito na na-expose yung kahinaan ng Barangay Ginebra bench. Alam natin wala dyan si Isaac Go, si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray. Mga rotation players yon. Pero hindi dahilan yan para tambakan ka ng 50. Ibig sabihin, kinakailangan nag-step up yung iba man lang ng mga players. Nagkataon kasi na off-night talaga itong si Justin Brownlee, pero walang ibang players na tumulong. Nakita dito na talagang kinakailangan gumawa ng trade ng Ginebra dahil wala silang sentro. Si Japet Aguilar lang ang center nila pantapat kay Junmar. Pag nagpahinga si Japet, sinong ilalagay nila? Napilitan si Coach Tim Cone na gawing center si Justin Brownlee. Dahil wala nga itong si Isaac Go at hindi naman nagagamit itong si Ben Adamos. So, kinakailangan gumawa ng trade ng Ginebra para kumuha ng center. Kung hindi, wala silang mararating ngayong conference. Dahil, pagdating ng playoffs ang makakaharap nila malamang itong San Miguel din. O kaya yung ibang teams na may mga center din. Kaya mukhang ito ang magiging problema ng Ginebra. Hindi natin alam kung gaano katagal mawawala itong si Isaac Go. At kinakailangan pa natin i-consider na syempre itong Barangay Ginebra kinakailangan gumawa ng trade para kumuha ng mga players na makatutulong sa kanilang lineup. Dahil kung ganitong sitwasyon, hindi sila tatagal sa isang 7-game series kung San Miguel o TNT ang makakaharap. Si Marcio Lassiter na ang 3-point king ng PBA pagkatapos niyang malampasan yung record ni Jimmy Alapag. First 5 minutes pa lang ng laro ay nagawa na to ni Lassiter nang magkaroon siya ng 4 na sunod-sunod na mga tres. At yan ang dahilan kung ba't nanalo ang San Miguel Beer. Natambakan nila itong Barangay Ginebra. Mula first quarter, hindi na nakaporma itong Ginebra at maganda naging performance ng SMB. So sobrang ganda, kahit 12 points lang na shoot ni Jordan Adams ay okay lang. At may pagkakataon na ngayon ng San Miguel Beer na makuha yung number 1 spot dito sa kanilang grouping. Maganda naging contribution at balance scoring. Kaya dito natin nakikita yung advantage ng San Miguel Beer ngayon. Hindi pa nga naglaro dyan si Mawala Tautuwa. So makikita natin talaga na may advantage ang SMB, lalo na at maraming injury na dinaranas ang Barangay Ginebra. Sa ngayon, itong San Miguel Beer mukhang kontento dito sa performance ng kanilang import na si Jordan Adams. At pati nga ito si Kitty Menes, nakita natin naka 4-point shot pa doon sa game ng San Miguel Beer. Kaya asahan natin na hindi masyadong gagawa ng changes ito si George Gallen dahil sa husay nung nilaro ng mga players nila. Abangan din natin kung ano pang pagbabago, if anything ang mangyayari, pero so far, dahil sa ganda ng nilaro ng San Miguel Beer, asahan natin na hindi muna gagalaw itong Beermen pagdating sa mga trades. As it is, gumawa sila ng maraming record sa panalo nila kontra Ginebra. Of course, yung kay Marcio Lassiter yan ng number 1 record. Pangalawa, yung biggest winning margin ng San Miguel Beer versus Ginebra. Isa rin yan sa pinakamalaking winning margin ng San Miguel franchise mismo sa history nila dito sa PBA. At ang daming players na nag-contribute para dito sa San Miguel Beer. Kaya masasabi natin talaga na naging solid yung performance ng SMB. Kaya abangan na lang natin kung ano pang gagawin ng Beermen, if anything. Itong si Jordan Adams, malamang yan ang maging import nila for the rest of the conference. At talagang hindi na nila yan papalitan pa. Ang balita naman natin ngayon tungkol dito sa Northport Batang Pier ay hindi raw sila interesado na i-trade pa rin itong si David Defonso. May mga kumalat na balita na itong Converge FiberXers daw at Meralco Pulse ay nag-o-offer para dito kay David Defonso, pero tumanggi yung Northport Batang Pier. Ibig sabihin, hindi nila ito pakakawalan kahit hindi pa pumipirma ng kontrata. So yan ngayon ang tanong dito, kung ang gagawin ba ng Converge ay i-freeze nila itong si David Defonso hanggang hindi pumapayag. Alam natin na nagkaroon ng lamat yung relasyon itong si Ildefonso at dito sa Northport dahil sa mga sinabi ni Danny Ildefonso tungkol sa Northport Batang Pier. So baka parang gumaganti raw ang Northport at hindi nila ititrade itong si David Defonso para na lang ma-freeze ito hanggang hindi pumipirma ng kontrata dito sa Batang Pier. Yan ang aabangan natin ngayon. Maliwanag dito,
Actually, tumanggi Meralco. Sinabi nila hindi rin sila interesado dito kay David Defonso. Pero sabi ng mga insiders talagang nag-offer daw ang Meralco. Samantala naman itong Converge, walang comment. Pero ang balita, matagal na raw interesado ang Converge talaga na makuha itong si Dave. Pero hindi raw tinanggap ng Northport yung trade proposal nila. Hindi natin alam kung sino ang ino-offer na player nitong Converge Fiber Xers. Pero maliwanag dito na mukhang itong Northport Batang Pier at itong sitwasyon kay David Defonso ay hindi pa matatapos. So kailangan nating abangan kung ano ba magiging sitwasyon dito. Kung ito ba'y talaga magkakaroon na ng pagbabago o hindi. Dahil sa ngayon mukhang itong Converge Fiber Xers at itong Northport Batang Pier sinusubukan daw na mag-usap. Pero ang Northport mukhang nagmamatigas. So abangan natin kung ito si David Defonso eventually mapapapirma na ng kontrata dito sa Northport o talagang hindi siya papayag na pumirma dyan. At abangan na lang natin kung ano mangyayari sa kanyang karera dahil ang rights niyan ay nandito pa rin sa Northport. Posible nga kaya na ma-disband na ang isang PBA team dahil hindi maganda ang nagiging resulta ng laro nila. Ang tinutukoy natin ay itong Terra Firma Jeep. Maraming mga nagsasabi na panahon na talaga para i-disband ito dahil wala naman tong sabi na natin na kinokontribute talaga dito sa PBA. Kahit na naging dikit yung huli nilang laban kontra dito sa Converge at Magnolia ay puro talo pa rin sila at posible na matapos ang conference na ito na hindi sila nananalo ng kahit isa man lang na laro. Ang sabi nga nung iba mukhang itong Terra Firma talaga ay naging isa ng eyesore dito sa PBA. Actually pwede rin natin sabihin yan dito sa Blackwater at Northport Batang Pier. Pero mukhang mas malala ngayon ang record ng Terra Firma Jeep at yan ang inaabangan ng marami kung ano ang kanilang gagawin na pagbabago sa kanilang lineup. Pwede rin nating masabi na sa ngayon itong Terra Firma Jeep dahil hindi naglalaro si Christian Stan Hardinger, si Wamit Yongson at kay Mark Carino ay lalong lumiit yung tsansa na sila ay manalo. Kaya wag na tayong magtaka kung ganito talaga maging sitwasyon dyan. At ang balita nga may mga kumpanya na interesado ng bilhin itong Terra Firma Jeep, kabilang na raw dyan yung Akira. Pero hindi pa natin natitiyak kung ito ba talagang matutuloy o hindi. Dahil sa bandang huli ang magdedesisyon lang naman dyan of course na itong Terra Firma kung magiging for sale sila o hindi. Kaya yan ang aabangan natin. Ang importante dito kinakailangan kung ikaw ang PBA, tignan mo rin kung ano bang makakaganda dito sa future mo. Kung mabuti ba na ibenta na lang itong Terra Firma Jeep sa ibang kumpanya o mananatili pa dyan. Maraming mga posibilidad dito kaya kinakailangan natin lahat yan i-considera. Bago na lang natin ma-decide kung ikaw, si Commissioner Willie Marcial, kung ano bang mas makabubuti sa PBA. Pero sa ngayon, yung possibility na ma-disband yan Terra Firma, I am sure maraming mga fans na gusto na mangyari na yan para mawala na ito dito sa PBA. Shout out kay Joseph Pineda, Jonel Alagon, RG Bueno at Dalina family, Kat Sakino, Dukusin, binabati din natin si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, pati na rin si Mitch Bagares, at pati na si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Tolito Kakayon, Michael D., si Romeo Conchada, pati na si Ireneo Salangsang, si Alicia Garcia, Malyari Mascareñas, Anthony Adon family, Dexter Domer, Enju, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.